Marami pong tindang mga ano dito, sundang. So bibili po si Kabeng Roger at si Nalon ng sundang, bulo para gamitin po natin sa paggawa ng aming kubo doon po sa Batangas. Para po wag kaming maulanan ng ulan kapag nag-alaga po kami ng mga hayop doon sa na-rent namin na lot. Ayan o. So mga mulye daw yan. Subo daw. Para magdadala po kami ng kawayan sa Batangas kasi ang mahal po ng kawayan doon na gagamitin po sa aming kubong gagawin. Una daw po sabi ni Kabiyahe ay gagawa kami ng CR. So bibili ng ganyan para po pang lisgis ng kawayan. So sa Batangas daw kasi mahal, sa amin po sa Aklan mura lang, malalaki pa po ang lipak ng kawayan. So, gamitin para po sa paggawa ng kubo. Ito. Iba't ibang klase po, oh. Iba't ibang klase. Maganda po talaga sila dito gumawa ng mulye po. Sa amin kasi ito sa Aklan ay sanduko. Anong tawag dyan kuya dito sa Negros? Sundang. Sa Ilonggo, Binangon. Binangon po sa Ilonggo. Sa amin naman po sa Aklan, sanduko. Sanduko. Oh, sanduko po sa Aklan. Itak. Sa Manila, itak po. Yan. Magkano naman kuya ang isa? 695. Pareho lang lahat, kahit anong klase. Kahit mahaba, malaki. Mas mahal ang mahaba. Mahal ang mahaba. Pagkinansya, ako gamay. Sagwan ito gano'n. Sige, 1-1. 1-1 po, dalawa. Boy na mano kasi ito eh. Boy na mano. 1-1, dalawa. So, dalawa lang kabiyahe, bibilin mo. Matibay din ba kuya yung niya, hawakan? Matibay yan. Meron kasing mga nabibili kami. Batangas inyo nga? Ha? Taga Batangas kayo? Taga Boracay po. Ang layo naman. Oo. Mahal dito, Manoroy dito, mahal. Sa Boracay? Natural po eh. Mahal po talaga. Lalo pat wala kayong kakilala doon na maglilid sa inyo sa mga mura pong mga pasyalan na sa Boracay. Pasyalan, maganda ro. Oo, maganda talaga po ang Boracay. O, dalawa lang nabili mo na lang. Dalawa lang daw. Para tag-isa-isa kayo ng kabiyahe. Ganda. Yung Bairan, yung tawag sa amin. Bairan Adam ka po. Bairan food. Bairan. Bairan food. Kani, ayaw yun ni Roger, kaning mahaba. Oh. Kani mahaba Adam, kana? Oh. Ayaw yun ng ganyan. Oh. Ayaw nyo. Una. Mulye di ay na, no? Mulye, gid. Oh, binibili nila tapos ginagawa. Ang problema lang kasi niyan, tinutok-tok. Ano tawag niyang tinutok-tok? Kinakalawang. Nakalawang po. Tinutok-tok. Tok-tok pa, tok-tok. Ito-tok pa, ito-tok. Ayan po yung aming binili. Ayan na. O nga eh. Ito, kabayahe, parang hindi lang masyadong mahaba, no? Para handy lang siya, no? Kasi ito, haba talaga sobra, oh. Yan. Saan? Sa amin, Bairan. Yan po, bumili kami. Thank you, kuya. Magkano lahat ang nabili namin? 1,350 po yung boy na mano ni kuya. Oh. Basta, binigyan na kami ng tawad eh. Po.
Sanggot. Lagi na lang bumibili sanggot. Laging nawawala. Ng panghukay po ng ating CR sa Batangas. Oh. Buti na yung may sariling gamit po. Ito po daw medium. Ito naman daw ay small yung isa. Medium na lang kabiyahe. Wala to, 350? 850. Gusto mag-tap lang. Ha? Ganda ko kahit muli eh. Ito pagpapanday, ano ba yan, no? Ayan po, panghukay. City na lang, city. Saan ang kamay, boss? O, 700 na lang daw para may tubo po, kuya. 650. O, 650? O, ayan, nakatawad pa, 650. Ayan po. Kailan mo wala ko rin pagkatayasan? O, Boss, palit mo dito. Do kasanggot. Upat na kasanggot na palit niya. Upat na. 4 na daw kasanggot ang nabili namin. Ito, ano gamit nito? Ah, mga kuna yan. Kuno na. Guna. Guna ito. 650 lang daw para may tubo. Gwapo daw, gwapo. Meron ng panghukay kami ng aming CR sa gagawin sa Batangas. Gagawa kami ulit ng kubo doon para may pahinga na ating mga cowboys. At para mahigaan din po ako, chika biyahe. Sinalon. Okay? So, ayan. So, bibili po muna kami ng tuyo, mga kagandang buhay. Yan. May nakita po kami dito ng tuyo. Bibili kami, oo. Bili tayo bulad. Paborito natin to eh. Ito lon, masarap ito lon. Ito dati paborito ko talaga ito. Galing saan ito, gang? Galing saan to? Bacolod? Bacolod. Jer, ito Jer oh. Gusto natin to dati eh. Masarap to lon, masarap yan. Sarap talaga yan. Tabagak lang. Ito lon oh, yung parang puro unod na lang. Yan, yan. Tabagak lang, bila natin. Ganda rin yan. Wala yan. Magkasarap yun din. Ito nakabili na tayo eh. Masarap yan, masarap. Magkano ang kilo nito ni? Diba ano natin sa gulay? Gwapo ni Munggos. Oh, gwapo daw sa munggo, sabi ni Nalon. Hanggang doon po pala mga kagandang buhay oh. Oh, may mga kamuti rin pala dito. So, ngayon ko lang to napuntahan. Oo. Saging, sarap yan. O, doon hanggang. Nakabili na ako niyang ganyan, Jer. Doon. Sa bahay, meron ng ganyan eh. Bili ako sa kilo eh. O, sige. Magkano ang kilo? 160 ang kilo. Bili ka ng pakas na 1 kilo din. Bago yun eh. Magkano ang kilo ng pakas na yun, Day? 240, kabiyahe, bili ka. Maganda yan, panglagay sa gulay. Panglagay sa gulay. Time check po natin mga kagandang buhay is 8:20 in the morning. At makikita pa rin po natin na ang dami pa rin pong mga baka ang nakadisplay po dito. Medyo matamlay po ngayon ang pamilihan dahil ang pinipili lang po ng mga komprador ay puro malalaking mga baka. So wala po masyadong komprador, kaya marami pa pong natira. Dahil may nakausap tayo kanina, mga kagandang buhay. Ang gusto niya sa baka niya ay live weight. So, binibenta niya po ng 165 per kilo. Pero ang totoong bilihan lang po dito ay 155.
per kilo po sa live weight. Pag malalaki pong baka. So dati po, nakabili pa dito si Kabiyahing Roger ng 170. So sinubukan lang po yun ni Kabiyahing Roger, hindi po nanalo yun. Dapat po talaga 155 lang. Tapos sa maliit, 145, 135. Ganyan po dapat lang. Ang sabi na nakausap ko din ditong komprador kanina. So mataas na po ang 160. So mostly po 155 po ang bilihan dito ng per kilo live weight. Kapag ka malalaki pong baka. Ayan. So ito po, mga alagain. Ayan. Marami rin pong namimili dito ng pang-alagain para palakihin nila, alagaan. Puntahan po natin ang ating truck at i-check po natin mga kaganang buhay ang ating mga karga doon. Dahil maya't maya lamang po i-release na ang credential ng ating mga kalabaw, transfer po sa pangalan ni Kabiyahing Roger para po makabayad na po kami at makauwi na po. Dahil isa lang po ang nabili ni Kabiyahe ngayong umaga. So kahapon po talaga, bisperas, ang magandang pamimili po. Kasi sabi ni Kabiyahe, mahal na daw po ang presyo pag ganitong araw na. Mas maganda yung pagdating mismo, makakatsamba ka, mga farmers po mismo ang mabibilan mo. Pero kanina may nabili si Kabiyahe, 69,000 ang laki. So kakarating pa lang daw at ang tunay na may-ari po talaga at ang nagpalaki, yun ang nabilhan niya. Pero kung mapunta na po yun sa mga ahente, mga 75 na po ang presyo nun. Pero nakuha lang po ni Kabiyahe ng 69. So ito na po ang team natin. Si Cass, ayan, may naghihintay na at dapat bayaran. Meron ng mga credential ang iba. Kasi tanghali na rin po office hour dito alas 8. So doon po nag-uumpisa na makuha mo ang credential mo at babayaran na namin. Yan po ang truck natin. Ilan ba lahat Cass ang nabili natin? 11 ulit. So parang 11 din nung nakaraang araw. So 11 din po ulit ngayon. Magbabayad na kami para makaproceed dahil kumpleto na po ang ating mga kalabaw. Di ba Kabiyahe, kumpleto na kalabaw natin? Sobra na nga Sobra na? 160 na 105. Sobra na. Sabi ni Kabiyahe ang aming pangarga. So, ayan po mga kagandang buhay at magbabayad na po si Kabiyahing Roger para po sa ating 11 na kalabaw na nabili. So, napansin ko po na laging namamali si Kabiyahe sa pagbilang, lalo na po sa mga bagong mga tigwa 1,000 ngayon. Kaya, ito po yung ginawa ko mga kagandang buhay, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Basta 3. Tapos, kabilaan po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5 din po dito sa kabila. In the total of 100,000 po ito mga kagandang buhay. Ayan. So, antibay, kahit na ilagay mo po sa bag mo, hindi po natatanggal. Ayan. At saka, hindi mali si Kabiyahe sa pagbayad. Ayan. So, nakabilang na kaagad. Oh. Ano masasabi mo sa pagbilang ko ng pera, Kabiyahe? Effective. Effective daw mga kagandang buhay. So, pwede niyo pa rin pong gayahin kasi po, itong mga bagong 1,000 ay pangit na po pagka natupi. Kasi makikita mo talaga yung mark niya pag natupi. So, dapat po, pag-ingatan din natin ang pera ng ating bansa. Ayan. Huwag po nating tupiin. Kasi dati, ayaw talaga itong tanggapin ng mga tao dito sa stockyard. Kasi nga, may bali-balita dati na hindi na daw tatanggapin ito o mamumulta ka pagka tinupi ang pera. Kaya nabalita po ito sa TV na ayaw na talagang tanggapin ng ng mga tao na gamitin itong pera na to, kaingat-ingatan nila. So, pangit naman po talaga pagka natupi na natin. Kaya ginawa ko po itong strategy na to para po mapangalagaan din ang pera natin. Kasi tinutupi-tupi rin ni Kabiyahing Roger at ng mga ahente. Kaya ginumagoma na lang po. Kaya kung makikita ninyo, ayan, wala pong tupi. So, napakatibay po. Pagkatapos, pag nagbayad ka, hindi na po mamali o mamislook or dupikit ang pera. Napapasobra po yung bayad ni Kabiyahe. Ayan. So, ayan po.
Kasi lagi na lang po kasi pag nag-withdraw ka ng pera sa bangko, ano na, mga bago na talagang 1,000 ang binibigay sa atin. Kaya ito po yung naging strategy ko at natuwa po si kabiyahe. Sabi niya, napaka-convenient naman na pambayad kasi ayan, kitang-kita po ninyo 100,000. Tapos pagka tinanggal po itong 100,000 divided by ano na lang, 2. Ayan. So, tatanggalin niya lang niya. Tatanggalin niya. O 50,000. Tapos pag may butal, o di, ganito. 50,000 na. So, ayan po mga kagandang buhay. So, pwede nyo rin pong gayahin. Huwag pong tupiin natin ang pera. 101. So, check na po natin mga kagandang buhay ang ating truck. Kung okay na dahil meron pang mga credentials na hindi pa po na-release. Meron pa pong mga dapat tayong bayaran. Ang makikita po natin mga kagandang buhay, almost marami pa rin po ang nakaparada. Oh. Tuloy pa rin po ang pagsipat. Alas 8:30 na po ng umaga. Dami pang mga malalaki, oh. Na baka. So, ang presyo naman po nila dito, mura naman po dito. Oo. Mura naman po ang presyo kapag Barangay Duldul, Bakong. yeah, Duldul Bakong. Barangay Halin Tawon. Why pahalin? Hindi pa nabenta yung mga baka nyo? Hindi pa nabintaw. Hindi pa nabenta. Tanghali na. Ayaw nila Oh. magbayad. Matagal? Mura lang bili. Matagal mabenta, no? Medyo mahina po ngayon ang bilihan. Mababa ba ang price ngayon? Mababa daw ang price ngayon dahil marami. Bagsak presyo? Kunti lang kasi ang komprador, ano? O bagsak presyo po ngayon dito ang mga baka po ng ating mga ahinti. Yan. So, tsamba po ngayon yung mga bumili. Ito po yung mga nabili na, mga kagandang buhay. Bagsak presyo daw po ngayon. Alas 8:30, mag-alas 9 na. Marami pa rin pong nakaparada. Ang init na. Saka, pababaan po ng presyo, hindi po pataasan ngayon, no? Tsamba po yung mga mamimili ngayon dito sa Bakong. Kasi pag tinanong mo po sila, mga kagandang buhay ng presyo, talagang sasabihin nila matataas na presyo. Pero pag actual na po na bilihan, ay lalo na ngayon, konti lang yung komprador, talagang bagsak presyo. Ano daw, bagsak presyo ba ngayon? Bagsak presyo? Regular ah. Oh, regular lang daw. O ito. Yan na, mga nabili na po yan. So, ang ating pong truck ay ayan, pero nakasara na. So, naikarga na po lahat ang ating mga kalabaw. Yan, minsan po, may mga komprador na hindi nagdala ng mga sasakyan nila. Minsan kinakarga na lang po sa atin at namamasahe sila. Tayo rin po and vice versa po, minsan di rin tayo nagdadala ng sasakyan. Nagbabayad din po tayo sa may mga truck din ng mga negosyante. So kung makikita ninyo, ayan po, malalaki po ngayon ang mga baka. At kung napapansin ninyo, dito po talaga sa Bakong, may lahi na rin yung mga baka dito. Hindi nga lang po pure mga kagandang buhay, kaya marami pa rin po ang nag-order sa Batangas ng mga pure po na ginagawa nilang materyales. Yan po, mga nabili na po yan dito. Ang laki, no? Ang ganda. Kahit papano, iba po yung itsura ng mga baka dito compared po sa Aklan or sa Antique. Iba po ang mga itsura ng baka dito, may lahi na po talaga. Nalalahian na, laki, lumalaki. Sulit po yung pag-alaga. So ready na po pala ang ating truck para po bumiyahe na tayo. Hintay na lang tayo ng ibang mga credential po na hindi pa na-transfer. Kasi alas 8 po talaga dito ang umpisa ng pag-transfer po ng mga credentials. Para po talaga sa mga gusto ring maging behiro at naghahanap po ng mga baka, dito po talaga sa Bakong Livestock Auction Market. Duldul Bakong, Negros Oriental. Ang maganda pong pamilihan ng mga baka. Ang mga kalabaw po dito, okay rin, pero hindi po ganong marami. Baka po talaga ang marami. Magaganda pati.
Yung mga tamanyo po ng baka. Ano, mga nabili na yan. May mga tatak na kasi. O, ayan, nabili na rin yata yung dalawang hila-hila po ng isang cowboy. Nabili na, Dong? Nabili na. Magkano po ang presyo ng dalawa na yan? Yung dalawa. Magkano? 91 yung dalawa. 91,000. O, tingnan nyo mga taga na buhay. 91,000 po yung dalawa. So, kung 91,000, magkano lang yun? 45,500. Mura talaga mga taga na buhay. Ako sa. Tinaok niya. Yung puti. Yan. 45,500 lang itong dalawa. Medyo malaki po yung brown. Medyo maliit-liit po ito. Pero mura na po yun, mga kagandang buhay. Mura na po. So kaya tama nga po talaga na mura talaga ang presyo ngayon. Ang galing. Oh, 91,000 lang po yung dalawa na yun. Pareho lang pala. Pareho lang ang laki. Kaya makakapamili ka po talaga ng yung bibilin. Kapag kakunti po ang komprador. So, kumonti na po ang komprador. Ayan. Sabi kasi matumal daw sa Maynila eh. So, matumal daw. Nung mga time na namimili kami ng baka ni Kabiyahe, mahal. Mahal ng presyo, Diyos ko. Laki ng nilugi namin sa pagbabaka. Fighting lang po talaga dahil sa backload. Kaya marami rin pong nagtatanong ng mga behiro eh. Tinuturuan ko rin. Kasi malayo naman sila, Negros naman sila eh. Hindi naman kami nagdadala ng itlog dito sa Negros. Kaya pwede rin kayong magdala ng itlog din. Magkaroon ng store nyo. Para at least kahit lugi po yung makalibre lang pamasahe ang ating mga hayop ay meron pa pong ibang source of income. Yan, kawawa yung ating mga ahinti ngayon. Uuwing luhaan dahil hindi po nabili yung mga hayop nila. Dami pa. Mas marami pa po ang hindi nabili kaysa po nabili. Dong, magkano itong baka mo, Dong? Oh. Oh. Magkano? 30 na, 30. Oh, di ba? 30 na lang daw, 30 mil na lang. Kanina 50, ngayon 30 mil na lang. 20. O, 20. Oh, 20 pesos na lang. 20 na, Oh. Mahina daw at talagang benta. Medyo natagalan kami ng konti. Oh, tagalan daw silang konti. Ay, Diyos ko. Oh, 22 mil na lang daw. Oh. Para mabili na lang daw. Ilang oras ka na nakaparada dyan? 3 oras na. Ilang tao ang nagtawad sa ano mo, sa baka mo? Tawad, 47 tawad? Magkano gusto mo? Oh, 25 na. Oh. Ay, Ginoo ko. Tawa-tawa na lang po ang ating mga ahinti. Kasi nga, yun nga, ibabalik nila yung kanilang mga hayop. Kasi ang part din po kasi ng ahinti, kinukuha din nila yan sa farmers eh. Halimbawa po, presyo nila sa ka-farmer, 50. Tapos po, ipaparada nila, hindi nabili, babayaran pa rin nila si farmers ng 50. Kahit po malugi sila, kahit na 45 lang po ang benta rin nila. Pero minsan, may tsamba din. Isang sako bigas, bilhin namin ngayon. 5 kilo na lang. O dati daw, isang sakong bigas daw nabibili nila pag nakabenta sila ng isang baka. Ngayon, 5 kilo na lang daw. May tsamba din sila minsan, mga kaganabuhay, kaya ganun din po ang negosyo talaga. Minsan may taghina, minsan may taglakas. Ayan. So ngayon, taghina po ng pamilihan dito ngayon sa Duldul Bakong Livestock Auction Market, Negros Oriental. So, tsamba po ng mga namimili ngayon dito. Kaso lang minsan, limited lang rin din ang kanilang perang pambili. Hindi rin sila nakakabili ng marami. Ang ginagawa, kagaya niya, no? Ang farmers po ay marami pong pinarada na hayop. Ayun, pinapaakit na lang po ulit sa truck para po ibalik. Babalik na lang po nila. Kasi kahit ibenta nila ng mura, wala pa rin bumibili. Limited rin po kasi ang pera ng bawat komprador na pumupunta dito sa stockyard.
So, ayan. So, sayang, sabi ng ibang komprador. Eh, wala na silang pera. Oh, limited na rin. At kami po ay hindi po bumibili ngayon. Oh, Migo, yung ahinti ko. Ahinti ko. Sa Padre Garcia na lang tayo. Dali na lang kita sa Padre Garcia. Doon ka na lang mag-antog-antog. May nabenta ka ba ngayon? May nabenta ka? Wala na butakal. Dalawa? Oh, wow, grabe. Kabalbahan. Oo. So, ano? Nakatubo ka rin? So, bargain ngayon, bargain. So, bargain talaga ngayon. Dali natin sa Padre Garcia. Sino? Ana? Mag-antog-antog tayo doon sa Padre Garcia. Sino sasama? Mo dalhan ni Padre Garcia karong mawala ni tabuas orig. Ayaw na ninyo dito to? Bakit? Bakit ayaw ka na nila dito? Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Dadalhin na lang daw kita sa Padre Garcia. Mariner. Para marami ka daw maluko doon. Ay, loko ito na to, pinagkaisahan ka nila. Ano masasabi mo, pinagkaisahan ka ng mga kasama mo? Okay lang? Kasi ikaw yung pinakamalakas magbenta, talagang nagsisilo sila sa'yo. Kayo para maraming maluko dun sa Padre Garcia. Sige, ikaw na lang tagaguyod ng kalat namin dun marunong ka ba mag-Tagalog? Ay, mag-aral ka ng ng alae. Taga Batangas na po ako ngayon. Di ba? Talagang magagaling ang mga taga-antog-antog dun sa Batangas. Shout out po sa mga subscriber ko dyan, sa mga viewers ko, mga taga-antog-antog po dyan. At bibigay din namin ang aming hayop sa kanila. Para po sila magbenta at kumita rin. Diba? So ayan, may tsamba naman Ngayon walang tsamba kayo. Ngayon na talaga. Ngayon na. Walang buyer, no? Mataas ang presyo kanina tapos bumaba. Bumaba na ngayon dahil tanghali na, dahil wala ring mamimili. Ganun talaga. Baba bigla kaysa pamasahe ulit sila para ibalik sa nila. Sa sugahan nila. So ayan mga kagandang buhay siguro. Mahal daw pamasahe pag ibalik pa nila kaya bilhin nyo na po. Sabi, paano wala ng pera yung mga koprador. 'Di ba? Sabi ng isang koprador, 10 lang kasi ang budget ko, 10 baka lang. Sayang, sabi niya. So, ayan po nangyayari ngayon. At siguro next week, malakas na ito. December na next week, no? December na. Oo. Sana malakas na. Kahit sa Maynila, matumal daw So, ayan po mga kagandang buhay, ang amin pong journey. Sa pagpunta po namin ngayon, nakabili po kami ng 11 na kalabaw. Dati kasi, baka binibili namin. Ngayon, kalabaw na talaga. Lugi ang baka namin talaga. So, tinataasan nyo kasi. Lugi. Ang dami nang yumaman dito nung mga namimili pa si Kabiyahe ng mga baka. So, until next time mga kagandang buhay. Magkano daw ang last? 6-4 yung last, madam. 6-4 pa rin. Pero, di ba di ka na lumalaban sa sa mga Amerikano? Wala siguro malaban, anak. Makapal ang balat. Kung sa mga baka, kambang-kambang ang makapalang balat, ito naman mga Mataba naman, ma'am. mga bukay. Tingnan mo yung katawan, malaki yung katawan, mataba pa. Malaki nga talaga ang katawan. Ayan. Kung ikaw lang, magkano yung sipat mo dyan? Kung ikaw bibili? 55,000. Hanggang 55,000 lang kasi talaga makapal ang balat ng bukay. So next time na lang po. Next time na lang, naka-English ka ngayon dahil tinatawaran yung bukay mo Lumalabas ang English mo. Pinagtawanan ka ayan. Sports lang,
Lumalabas pala yung English ninyo pagka tinatawaran yung hayop nyo, ha? Sige na lang. Sige na lang. So, yun lang eh. So, ayan po mga kagandang buhay. Mauuna na po sa atin ang ating truck. 11 po na Carabao ang karga. So, ang time po natin is past 9 na. Isa na lang po ang ating hinihintay na babayaran. Nawala po siya. Yung pinakahuli pong nabili ni Kabiyay kaninang umaga na 69,000. So, hinahanap po namin siya. Hinahanap po ng team kung saan na yung credential niya para po mabayaran na namin at makauwi na kami. Pero wala, hindi po siya namin makita. Kaya pinauna na lang namin ang truck para kami na lang po maghintay dito. Ayan. Hintayin na lang namin siya para mabayaran. Makauwi na rin po kami. Para makapagpahinga at makatulog rin dahil ang buong team namin ay walang tulugan. Ayan ang truck natin. Nahanapan ni Nalon at ni Cas at ni Kabiyahe yung taong nabila ng 69,000 para makauwi na rin po kami. O Kabiyahe, nakita mo na yung binilan mo ng 69,000? Wala pa eh. Ano pang credential? Oh, hindi pa tapos yung credential niya. Di ba? Yun na lang. At, yun na lang at makapagpahinga na tayo, uwi na tayo. Kunin ba natin yung mga kalabaw na nabili ni Winnie sa mundo? Oo, unahan natin sila na mamaya. Okay. Meron po kasi nabili si Winnie sa bundok, mga kagandang buhay. At yun naman po ang destination ni Winnie. Yung pag-grouping po sa bundok at mamili din doon. Kaya tulong-tulong po ang aming team at sasama rin po si Winnie doon sa Batangas at gagawa kami ng kubo doon para i-prepare po yung aming sugahan doon mga kagandang buhay para po sa level up na rin at sa iba pa pong mga strategy na gagawin ng team para po sa ikapanalo ng biyahe. Kaya at kaabang-abang po ito mga kagandang buhay sa mga OFW dyan na nag-iipon ng pera kasi na-inspire sila at nag-aaral din sila sa ating mga vlogs or yung mga dati po talagang may mga kaalaman na natigil lang sa pamimili at nag-abroad. Welcome po kayo dito sa vlogs ko, sa Kabiyahe ni Roger at saka Solskin ng Buhay. Lahat po i-document natin ang ating journey hanggang po magkaroon tayo ng meat shop, hanggang po umasenso yung ating business. Kasi looking forward po mga kagandang buhay, lahat po ng mga sakripisyo namin ni Kabiyahe dito at ng team namin. Papakita po namin yan lahat. Pati po yung pag-asenso ng mga tumutulong din sa amin ng mga tauhan namin. So, laban lang po mga kagandang buhay and keep on watching po at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, Sols Ganang Buhay at sa channel po ni Kabiyaheng Roger, Biyahe ni Roger, subscribe na po para dumami po ang ating mga subscriber at marami pa po ang maabot ng atin pong mga content na ganito para po sa ikakaunlad ng ating ding mga kababayan na gusto rin magnegosyo at pasukin ang mga mahihirap kagaya po ng livestock buying for slaughter na negosyo.